Nakakita na ho ba kayo ng isang bagay na kitang-kitang mali, pero wala kayong magawa, kundi yung tanungin, Lord, bakit wala kang ginagawa? Nakakita na ho ba kayo ng isang taong inaabuso niya ang kanyang posisyon? Pinagmamulupitan yung mga mahihina, minamanipula po niya ang sistema, pero ganun pa rin parang walang nangyayari. Minsan po, ganyan po ang mga taong ang tingin natin mga untouchable. May pera, merong political connections, meron pong impluensya, meron silang kilalang mga tao, pwede silang mag-hire ng mga lawyers, sa isang phone call lamang nababago nila yung mga bagay-bagay. Pero ang masama po dito, yung mga taong sinasaktan nila ay yung mga mahihina o powerless. Nakita po natin ito sa ating bansa. Kung honest po tayo, nakakakulo ng dugo. Imaginin po ninyo ang isang farming community sa Pilipinas na nandun na sila, kinukultivate po nila yung lupang iyon for generations. Yung mga pamilya pong iyon ay walang document. At sila po ay nagtatanim ng doon at doon nila pinalaki ang kanilang mga anak. At sila po ay umaasa doon sa lupang iyon para sa kanilang kabuhayan. Hanggang meron pong isang taong makapangyarihan at mayaman, nag-decide po siya na yung lupaing iyon ay mas magiging profitable kung i-develop. Kaya po, bigla na lamang nagbigay po ng notice sila doon sa mga nakatira sa lupaing iyon, nagkaroon ng harassment, meron mga armadong lalaking dumating doon sa lugar na yon, inilasan po nila ng access yung mga magsasaka doon para hindi na po sila mapatubigan yung lupaing yon. Pumunta yung mga farmers doon po sa barangay o pumunta po sila sa municipal office para humingi ng tulong, pero pinapasok naman sila, pinainom pa ng kape, pero may nagsabi po sa kanila, pirmahan na lang ninyo. Wala kayong laban, malalakas ang mga kalaban ninyo. Yun po ang masakit, yung sabihing wala kayong laban. Minsan po, ganyan po ang kasamaan. Pag ito ay dumating parang untouchable, unserable, walang pananagutan. Ang masakit po dito ay ito. Ang Diyos po, habang nangyayari ito, parang walang ginagawa. Mga kapatid, ito po exactly ang nararamdaman ng sumulat ng Psalm 10. Sabi po niya, "Why, O Lord, do you stand far off? Why do you hide yourself in times of trouble?" Now, pansinin po ninyo ang panalangin niya. Hindi po siya nagpipretend na okay lang. Ang sabi po niya, "Nasaan ka, Panginoon?" Now, mga kapatid, ang crisis po ng Psalm 10, hindi lamang po merong mga masasamang mga tao, kundi sa gitna po ng kanilang kasamaan, ang Diyos po ay parang tahimik. Walang ginagawa habang inaapi po yung mga walang kapangyarihan. Alam ho ba ninyo, minsan ang most spiritual thing to say ay hindi, "Lord, okay lang." Kundi the most spiritual thing to say is, "Panginoon, hindi ko po naiintindihan kung ano yung ginagawa, pero dinadala ko po ang sakit ng aking kalooban sa iyo." Mga kapatid, ang Psalm 10 po, kung ganyan ang inyong damdamin, you are being oppressed by those people who seem untouchable, Psalm 10 is for you. Ito po ay isinulat para sa inyo. At dito po sa Psalm 10, ito po ay tinuturuan po tayo kung papaano tayo mananalangin pag tayo po ay sinisikil ng mga taong parang untouchable sila. Una, dito po, anong gagawin natin? Dito po sa Psalm 10, sabi niya, kailangan daw po nating i-unmask yung kasinungalingan ng mga untouchable. Pangalawa, yung pong mga nararamdaman nating paghihirap ay dalhin natin sa harapan ng Diyos. At yung pangatlo, magtiwala raw po tayo sa hari na nakakakita at didepensa sa mga helpless. Una, tingnan natin.
Pag kayo po ay nakakaramdam ng paninikil para yung mga taong sumisikil sa inyo ay mga untouchable, ito po ang sabi ng Psalm 10, unmask the lie of the untouchables. No? Ang una pong ginawa ng psalmist, pansinin po ninyo, ay ini-expose po niya yung presumptions, yun pong mga maling akala ng mga masasamang tao. Ang masasamang tao po, ang paniniwala nila ay wala silang pananagutan. They are untouchable. Pero dito po, ang psalmist, ito pong sumulat na ito, in-identify niya yung tatlong kasinungalingan po ng mga taong ito. Yung illusion of impunity. Yun po bang nag-i-illusion sila na sila'y malaya sa kaparusahan. Una po, ito ang sabi niya tungkol sa kanila. This is the first lie. I am immune to adversity. Sabi po ng masasama, I shall not be moved. Hindi ako matitinag. Sa verse 5 and 6, habang umuulad po sila, tinutuya pa nila yung kanilang mga kaaway at sinasabi nila sa kanilang mga sarili, hindi ako magkakaproblema, hindi ako makakaranas ng hirap sa buhay. Well, lahat ng mga bagay ay it's going well with me. May pera ako, may impluensya ako, meron akong connection, kaya sinasabi sa sarili, hindi ako matitinag. At dahil po naging successful sila for so long, hindi lang isang beses, 2 beses, kundi 10 beses, sinasabi po nila, walang masamang mangyayari sa akin. Yung kanilang success, yun po ang nagpapalaki ng kanilang ulo sa isip po nila, they are untouchables. Alam ho ninyo mga kapatid, yung pong mga untouchable na parang hindi sila maano sa kanilang masamang ginagawa sa kanilang kapwa, alam ho ninyo, nagiging illusionist. And that is a dangerous illusion. Sabi nila, hindi ako nahuli. Okay? Walang makakatalo sa akin. Halimbawa, isang taong tuloy-tuloy siyang nagbabiolate ng traffic rules kasi meron siyang kilala sa MMDA. Okay? O kaya isang business owner na kumukolekta siya ng withholding tax, ng SSS, PhilHealth contribution sa kanyang mga kawani, pero hindi naman niya isinusumite dahil alam niya meron siyang koneksyon sa loob. O kaya meron isang powerful politician na naniniwala na pwede siyang mag-corrupt kasi naniniwala siya lahat ng kontrobersiyang kakaharapin niya eventually ay mawawala dahil meron siyang enough connections. Yung pong kapangyarihang yon, quote-unquote kapangyarihang yon, kinakonbinsi sila that they are beyond accountability. That is the first illusion. Pangalawang illusion po nila is God is not watching me. Sabi po ng talata, ang Diyos ay walang pakialam, mata niya'y nakapikit, di niya ako mapagmamasdan. This is perhaps the most frightening lie. Ang masasama po doesn't say, hindi niya sinasabi ng masasama, walang Diyos. Kundi sinasabi niya, wala namang pakialam ang Diyos. Ang tawag po dyan mga theologian, they are practical atheists. Practical atheists. Maaring sila po ay nagsisimba tuwing linggo. Maaring sila po ay nagsasalita ng mga languages ng mga Christians. Maaring nagsasabi sila, praise God, God bless. O kaya nagpo-post po sila ng mga Bible verses during election seasons. Pero pag Monday through Saturday, ang buhay po nila ay parang nagsasabing hindi naman nakikita ng Diyos. Hindi po nila dinideny ang existence po ng Diyos, kundi dinideny po nila na wala namang relevance ang Diyos sa buhay niya. Okay? Maring ang tao po kasi pwede niyang sabihin, ang Diyos ay Panginoon. Pero, dinadaya niya ang kanyang mga workers, hindi ho ba? Okay? Nagpo-post siya marahil ng God is good during election season, pero pinagsasamantalahan po niya yung mga walang kapangyarihan. O maring uma-attend po siya ng worship every Sunday, pero by Monday, minamanipulate niya yung budget para mangurakot. Okay? Pero ang psalmist po, sinasabi kasi ng mga sasamang untouchable, hindi ako maano. Pero china-challenge po ito ng psalmist.
Hindi po ibig sabihin na komo ang Diyos, tahimik po siya ay bulag. Kaya sina-challenge ng psalmist ito. Yung pangatlong illusion po ng mga untouchable ay ito, God won't hold me accountable. Hindi ako mananagot sa Diyos. Sabi po sa verse 13, O Diyos, bakit nilalait kayo ng mga taong masasama? Sinasabi pa nila, hindi tayo parurusahan ng Diyos. That is the ultimate lie. Nasabihin po niya, hindi ako mananagot sa aking ginagawa, hindi ako pananagutin ng Diyos. Pero kung titingnan po ninyo ang nakasulat sa Biblia, consistently po, nire-reject ng yung ganong kaisipan. Meron pong day of accountability. Meron pong judge. At ito pong judge na ito ang siyang hari. At ang hari pong ito ay walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. At ang Diyos pong ito ay righteous. Sa tingin po ng mga wicked, the untouchable sila. Pero ang totoo po, merong judgment. Hindi po ibig sabihin na como wala pang judgment na dumating, delayed na. O cancel na ang judgment. Delayed judgment doesn't mean cancel judgment. Halimbawa, kayo pong mga nagbabiyaheng panorte, meron ho pa kayo napansin doon from labas mo ng Dao, papunta ka sa norte, dadaan ka ng Tipilex. Alam ho ba ninyo, pag po dadaan kayo doon, wala kayong makikitang pulis, wala kayong madadaan nila yung mga kamera, parang okay lang. Ang speed limit po dyan ay 100. Pero wag po kayong matutokso dahil sa dulo po ng Tipilex, paparahin po kayo doon pag kayo ay nag-exceed ng 100. Sa akala ninyo, walang nakakita, walang pulis, panay CCTV lamang. Pero sa dulo po noon, hindi nyo alam habang nag-overspeeding kayo, merong nakamasid ng mga enforcers nando po at paparahin po nila kayo. Hindi komo walang pulis, hindi komo pwede mong gawin yon ay wala ng apprehension. Alam mo ninyo mga kapatid, sometimes God's justice is like that. God's silence, hindi po ibig sabihin God is blind. God's patience o yung pagpapasensya po ng Diyos doesn't mean God approves of the wickedness. God's delay doesn't mean God is surrendering to the person. Diyan po tayo dapat nag-iingat. Na komo hindi kumikilos pa ang Diyos, akala po ng mga masasamang untouchable, they're free. They're not. Yan po ang pinapaalala ng psalmist. Now, very important reminder po para sa ating mga subasampalataya, nagtitiwala sa Diyos. Pag nakakakita po tayo ng mga injustices, wag po nating hayaang magkaroon tayo ng ilusyon na ang lahat po ng bagay ay magiging mabuti dahil ang Diyos natin ay matuwid. Madalas po ang Diyos, hindi siya agad kumikilos pag merong mga injustices. Pansinin po ninyo, ang psalmist, hindi niya dinideny yung injustice. Okay? Pinangalanan po niya ang injustice, in-expose niya yung injustice, at dinala po niya, ipinanalangin niya yung mga injustices sa harapan ng Diyos. At kaya wag tayong magkakaroon ng kaisipan na kung mayroong injustices na ang Diyos agad niyang parurusahan. Diyan po tayo mag-iingat. There will be injustices. The people who are doing these things, they are untouchable, pero wag po nating isipin, ganun-ganun na lang ang mangyayari. God is still watching. God is still the judge. Ang Diyos nakikita pa rin niya, hahatol pa rin siya. Kaya, paano po natin dapat i-deal ang mga injustices? Pag nakakakita tayo, which is very obvious, pag nakakaranas po tayo ng mga injustice, paano po natin i-deal ito? Let's go to the second point. We turn those agony, yung po mga nararamdaman natin, mga negative emotion, anger,
frustration, resentment, revenge. Yung po mga nararamdaman natin, dalhin po natin sila sa Diyos and make them into an appeal, prayer before the true judge. Papansinin po ninyo, ang psalmist dito, tumigil na po siya sa pagdidescribe niya ng kanyang problema and he started praying. Nanalangin po siya. Sa verse 12, ito pong sabi niya, after describing yung mga untouchables, ang sabi po niya, arise, O Lord. Okay? Hindi arise, O Lord. The arise, O Lord. Okay? Lift up your hand. Forget not the afflicted. This is a very powerful prayer. Arise, O Lord. Panginoon, tumindig ka. Parang sinasabi niya, Panginoon, mag-intervene ka. Panginoon, kumilos ka na. Alam mo ba ninyo, ang isang pinakamahalagang lesson ng Psalm 10 ay ito. Huwag po nating ibabaling yung galit natin sa mundo. Huwag po nating ibubuhos ang galit natin doon po sa mga tao. Rather, dalhin po natin ang galit natin sa ating Diyos. That is the most important lesson sa Psalm 10. Kung nagagalit po tayo, huwag po nating dalhin ito o sabihin ito o ibulalas ito sa mundo natin. Huwag natin ipe-Facebook. Okay. Huwag po nating sasabihin, ikakalat. Kundi yun pong galit natin, frustration natin sa mga injustices, dalhin po natin sa Diyos. Sa English, don't vent your anger to the world. Bring your anger before the King. Meron pong kaibahan yung venting at saka lamenting. Ang tinuturo po ng Psalm 10 is lamenting, hindi venting. Yung venting po is like this. I am angry, galit ako. And I want everybody to know how angry I am. That is venting. Yung po bang binibigay mo ang galit mo, pinaparamdam mo yung galit mo. Minsan sa pusa, sinisipa mo yung pusa. Okay? Okay. No, that is venting. Pero ang tinuturo po sa atin ng Psalm 10, which is a psalm of lament, is we lament. Managhoy po tayo. Sasabihin natin sa Diyos, O Diyos, galit ako, pero dinadala ko ang galit ko sa iyo. That is lamenting. Yan po ang sinasabi ng Psalm 10. Alam po niya, bakit po mahalaga na lament, hindi vent? Well, kasi pag nag-vent po tayo, vine-vent natin yung galit natin, it will consume us in bitterness. The more you get angry, the more you feel bitter. Pero when you are lamenting, you are expressing, you are directing your pain po sa Diyos na actually siya lang po ang makakagawa ng ating mga inaasahan. Sobrang galit mo pero wala kang magagawa. Because you're powerless. They are untouchable. Kaya po, ang instruction po sa atin, managhoy po tayo, that is lamenting. Ipaharam po natin sa Diyos yung galit natin, yung frustration natin, kasi sa totoo lang, siya lamang po ang makagagawa. So we should lament to the King. Okay? Now, ang psalmist po, hindi niya dinideny ang kanyang emosyon. Dinadala po niya ang kanyang mga negative emotions sa Diyos. Sabi niya, bumangon ka, O Diyos. Huwag mong kalimutan, O Diyos. Tingnan mo, Panginoon. Hatulan mo sila, O Diyos. Baliin mo ang mga kamay. Malason sana sila. Yan po ang tawag. These are strong prayers. Ang tawag dyan, imprecatory prayer. Sa halip okay, parang ganito. Ayaw ko magkamali sa aking pananalita. Ang tawag dyan, imprecatory prayer. We are calling down curses and divine judgment on these people who are doing unrighteous deeds. Hinihingi mo sa Diyos na siya ang pumilos, siya ang humatol sa halip na ikaw. So binabaling mo yung galit mo, yung frustration mo sa Diyos. Lamenting po yan, mga kapatid. Pero pansinin po niyo ang sapang ginagawa ng psalmist na ito. Ang psalmist po,
Hinihingi po niya ang hustisya ng Diyos sa halip na magkaroon siya ng personal vendetta. Okay? Hindi po siya nag-iisip kung papaano niya gagantihan itong mga taong ito. Kundi dinadala niya sa Diyos ang paghihiganti. Doon niya ibinibigay, sa Diyos po niya ibinibigay. Why? Kasi natural lang po, pag tayo sinaktan ng kapwa natin, ang sasabihin natin, gaganti ako. Hindi ba ganyan? Pero, ang psalmist po, ang sabi niya, Panginoon, kayong humatol. Linalagay ko ang kalagayang ito sa iyong mga kamay. So, mga kapatid, yan po ang paraan. We lament to the King. Pero po, hindi po ibig sabihin nito na magiging passive na lang tayo, na wala tayong gagawin. Kundi, hindi lamang po natin gagawin yung kasamaang ginagawa nila. Bagamat ganun po ang ginagawa ng mga taong sa tingin nila untouchable sila, hindi natin sila gagayahin. Kaya ibibigay po natin sa Diyos yung mga hinanakit po natin at sasabihin natin sa Diyos, kayo po ang gumawa para sa akin. Hindi ko po sila kaya. Ayaw po nating makagaya sa kanila. Hindi tayo dadaan doon sa dinadaanan nila. Hindi natin gagawin yung kanilang masamang ginagawa. Kaya binibigay po natin ito sa Diyos. So we will still pursue justice. We will speak the truth. We will use lawful means. Gagawin po natin yung tama. Pero ultimately, magtitiwala po tayo sa Diyos. Sa hatol ng Diyos. Pangalawa, bakit po natin gagawin ito? Well, because God sees what the wicked think God does not see. Nakikita po ng Diyos. Yung iniisip po ng mga taong gumagawa ng masama na hindi sila nakikita ng Diyos, nakikita po sila ng Diyos. Ang isa pong magandang makikita natin dito po sa Psalm 10 ay yung pong kinukontras ng psalmist yung paniniwala ng mga masasama doon sa alam niya tungkol sa Diyos. Sabi po ng mga masasama sa verse 11, he says in his heart, God has forgotten, he has hidden his face, he will never see it. Pero sabi sa verse 14 ng psalmist, but you see. Sabi ng masasama, hindi nakikita ng Diyos. Sabi ng mga masasama, nakalimutan na ng Diyos. Tinago ng Diyos yung kanyang mukha. Hindi niya makikita ito. Pero sabi po ng psalmist, but you see, nakikita mo sila. Yan po ang turning point. Yan po ang turning point. Yung masasama sa tingin nila untouchable sila, pero ang sabi ng psalmist, no, they're not. Because God sees. Okay? Sabi po ng masasama, God will not call me to account. Hindi ako pananagutin ng Diyos. Pero sabi ng psalmist, but God will judge. Ang Diyos po ay hahatol. Yan po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Yung pananampalataya is not God immediately judges. Okay? Ang pananampalataya po ay ito. Nakikita natin yung injustice, pero naniniwala pa rin tayo ang Diyos ay hahatol sa kabila ng nakikita natin yung mga injustices. That is faith. Yan po ang pananampalataya. Naniniwala tayo kahit na lagana po yung kasamaan, ang Diyos pa rin po ang hahatol. Halimbawa po, imagine po ninyo ang isang trabahador na nagtrabaho po siya sa isang kumpanya sa matagal na panahon. Nag-overtime siya para po suportahan niya yung kanyang pamilya. Pinangakuan siya ng kanyang boss na bibigyan siya ng proper compensation. Pero yung pong kanyang employer ay pinagsasamantalahan siya dahil alam niya itong trabahador niyang ito ay desperately needs a job. Okay. Kaya po yung worker na ito, maaaring isipin niya, sino ang makikinig sa akin? Okay. Nararamdaman niyang pobre lang siya para lumaban. Hindi niya alam yung mga legal system. At natatakot siya, baka i-terminate siya. At makaisipin niyang ang kanyang employer ay merong mga connection. Now, ang Psalm 10 tells the worker, ito ang mensahe ng Psalm 10 sa kanya. Nakikita ng Diyos. Okay? Yung unfair labor treatment,
Yung unpaid labors, nakikita ng Diyos. Yung intimidation ng employer, nakikita ng Diyos. Yung mga luha marahil na hindi nakikita ng iba, na yung lungkot man ng worker, yung fear ng worker, nakikita ng Diyos. Okay? At hindi lang yon, God cares. Nagmamalasakit ang Diyos. Sabi po sa isang psalm, if the foundation are destroyed, what can the righteous do? No? Kung walang pundasyon, kung walang Diyos, anong gagawin ng mga tao matutuwid? Pero nung sabi sa verse 4, the Lord is in His holy temple, the Lord's throne is in heaven, His eyes see, His eyelids test the children of men. Kaya po, we appeal to the Lord. And then pangatlo po, why will we appeal? Well, because God's patience is not indifference. Hindi ko mo po ang Diyos ay hindi pa siya humahatol. Patient po siya doon sa gumagawa ng masama. Hindi po ibig sabihin, walang pakialam ang Diyos. Okay? Isa pong mahirap para po sa atin, alam niyo ba, yung hindi natin minsan maunawaan bakit hindi agad humahatol ang Diyos. Bakit hindi agad namamarusa ang Diyos? Lord, kung mali, bakit hindi mo agad parusahan? Yan mahirap unawaan. Okay? Pero alam ho ba niyo mga kapatid, ang patience po ng Diyos can be understood that God doesn't care. Pero maliwanag po sa Bible, ang Diyos po natin, yung patience niya actually can lead a person to repentance. Kaya po ang Diyos, pasensyoso siya doon sa masasama kasi binibigyan pa sila ng Diyos ng pagkakataong magbago at magsisi. Hindi ho ba ganyan ang mga court cases sa Pilipinas? Ang tagal. No? Minsan may court case, months, years, minsan decades. Pero it doesn't mean, minsan frustrating po yan, di ba? Pero it doesn't mean wala ng kaso. Okay? Ganyan din po ang Diyos. Yung timeline po ng Diyos sa pagpaparusa may not be the same as our timeline. Sabi po ng Romans, yung Romans chapter 2 verse 3 and 4, minsan pag binabasa ko ito, medyo natatauhan ako. Na yung bang iniisip po ng masamang tao, kung hindi siya agad napaparusahan, nakakaligtas na siya. Ito po ang paalala ni San Pablo sa kanila. Ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos? Dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga, at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. God's patience leads a person to repentance. It doesn't mean God forgets. And then fourthly, we appeal to God because God keeps the record. Si Santiago po, Apostle Santiago, James, nire-remind po niya yung mga mayayamang nag-o-oppress ng kanilang mga workers na yung kanilang naipong kayamanan ang magiging ebidensya laban sa kanila. Alam mo ninyo, ang sabi niya, pag binasa ko po sa inyo, medyo nakakagulat itong sinabi niya. Ito po ang sabi ni Santiago doon sa mga mayayamang pinagsasamantalahan yung kanilang mga workers. Sabi po niya, pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding yan ang magiging katibayan laban sa inyo. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw ang mga manggagawa sa inyong mga bukirin dahil hindi ninyo ibinibigay ang kanilang mga sahod. Umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani na inyong inapi. Pag nabasa po niyan, that is sobering. Okay? Na ang mga kinakalimutan ng mga tao, hindi po nakakalimutan ng Diyos. Yung mga kasong hindi po nakarating sa korte, hindi po yan palalampasin ng Diyos. Nakikita po ng Diyos yan. Yung mga corrupt transactions na nakatago sa marami, hindi po yan nakatago sa Diyos. At sabi ni Santiago, kayong mga corrupt, kayong mga nagpapayaman,
at the expense of the weak. Nag-accumulate kayo ng ebidensya laban sa inyo. Pagdating nyo sa harapan ng Diyos, paano nyo yang itatago? Ebidensya yan. Tinatago niyo yung ebidensya. Yan ang ebidensya laban sa inyo. Kaya po mga kapatid, dito makita natin, we appeal to God because God keeps the record. No? Kaya po pag nag-a-appeal tayo, naglalament tayo, Panginoon, binibigay ko sa iyo isang bagay na ito na hindi ko kayang ayusin. And that is free. Pag naglalament po tayo mga kapatid, alam po ba ninyo, lumalaya tayo. Sa halip na mapuno po tayo ng galit at puot sa mga bagay na hindi naman natin kayang baguhin, tayo po ay lumalaya. Pinalalaya tayo ng Diyos. Kasi mahirap po kasi na isang bagay na wala ka namang magagawa, mura ka lang ng mura. Pwede kang magmura sa Diyos, harapan niya. Pero wag sa ibang tao kasi mapupuno ka ng puot. Pero pag sinabi mo yun sa Diyos, you will be free. Ikaw ay lalaya sa iyong puot. Ikaw ay lalaya sa makapaitang marahil nilalagay mo sa iyong sarili. And then lastly, pagkatapos po nating ibigay sa Diyos yan, we rest in the King who sees and defends the helpless. Matapos pong sabihin, ilahad ng psalmist yung kadilimang nararamdaman niya, suddenly, nag-declare siya ng ganito. Sa verse 16, ito po ang declaration niya. The Lord is King forever and ever. Sabi niya, God is King. Ang Diyos ang hari. Hindi yung mga politicians, hindi po yung mga milyonaryo, hindi po yung mga corrupt contractor, hindi po yung mga abusive employer, hindi po yung mga powerful family, hindi po yung mga taong maraming koneksyon, kundi Yahweh is King. Yahweh, the covenant God, is King forever and forever. Sabi po niya, yung pong mga powerful, untouchable, maaring kinatatakutan po natin, they are only temporary. Yung kanilang pong influence, temporary. Yung kanilang kayamanan, temporary. Yung kanilang political position, temporary. Yung kanilang mga businesses, temporary. Yung kanilang mga pangalan, temporary. Ang Diyos lamang po, ang kanyang paghahari lamang ang permanent because He reigns forever and forever. So what can we deduce from this? Una, the untouchables are not really untouchables. Sinabi na po ito ng Psalm 9, yung pong bago itong Psalm 10. Sabi po ng Psalm 9, Arise, O Lord, let not man prevail. Let the nations be judged before you. Put them in fear, O Yahweh. Let the nations know that they are but men. Now, yung pong salitang they are but men is crucial. Ibig pong sabihin, they are not God. Hindi sila Diyos. Maring umasta sila parang Diyos, maring magsalita sila parang Diyos, maring mag-behave sila na para bagang hindi sila matcha-challenge ni numan. Pero sabi ng Psalm, they are just men. They are just human beings. They breathe, humihinga, tatanda rin yan. Okay? At mamamatay din yan. Why? Because they are but men. But God remains. Okay? Yan po ang magbibigay sa atin ng courage. Tapang. Kasi hindi po tayo dapat ma-intimidate ng mga powerful people kasi alam nating tao lang sila. It doesn't matter if they like us or not. Ang mahalaga po, ang ultimate hope natin ay nasa Diyos na naghahari. They are just men. Pangalawa, God hears the desire of the afflicted. Sabi po sa verse 17, O Lord, you hear the desire of the afflicted. You will strengthen their heart. You will incline your ear. Pansin niyo yung progression. Pansin niyo yung pagkakasunod-sunod. God hears. God strengthens. God acts. Hindi po agad
kumikilos ang Diyos. He hears, He strengthens, then He acts. Hindi siya agad kumikilos. Madalas po kasi iniisip natin, ang Diyos pag tumawag tayo, patay agad yung tao. Okay? Nalunod, nabangga, binomba, whatever, nasunog. Yun ang isip natin. Pero madalas po, hindi ganun ang ginagawa ng Diyos. Rather, ang ginagawa ng Diyos, pinalalakas po tayo. Habang dumadaan po tayo sa injustices, pinatitibay po tayo ng Diyos. Habang tayo nagtitiwala sa kanyang eventual na gagawin. Pinalalakas niya. And that is important. Mahalaga po yun. Kasi ang Panginoon po natin, ang faith po natin, hindi po pinapangako sa atin na lahat ng injustice ay agad pong mawawala. Rather, ang pangako po sa atin ng Diyos, hindi na tayo iwan habang dumadaan tayo sa anumang injustice. Naisip ko po isang pamilyang member po natin dito po sa ginagawang rinarehabilitate na dike dito sa May Francis. Tinamaan po yung bahay nila. Pero hanggang ngayon, walang ginagawa. Pinaalis lang sila. Pero nakatenga injustice. Wala silang magawa. Hindi sila makapag-build kasi hindi nila alam ano talaga ang sukat ng lupa nila. Well, kapatid, kilala ko po kayo. Sinabi po ninyo sa akin ito. Hindi po ibig sabihin na como hindi pag gumagawa ang Diyos, kinalimutan na kayo. Palalakasin po kayo ng Diyos. Pag kayo'y tumawag sa Kanya, maglament po kayo sa Kanya, tumawag kayo sa Kanya, ibigay po ninyo ang inyong nararamdaman at kayo'y palalakasin ng Diyos. Nang sa ganon, sa gitna po ng paghihintay ninyo, lumakas kayo. And then, pangatlo po dito, ang paglalament po ay bahagi ng ating participation sa misyon ng Diyos. Alam ho ba ninyo bakit tayo naglalament sa tuwing nakakita tayo ng injustice? Because we are participating doon po sa misyon ng Diyos. Isa po ito sa panawagan ng Diyos sa atin. Tayo pong mga Kristiyano o church po, mga kapatid, huwag po tayong laging nag-iisip na magiging peaceful ang buhay natin. No! Unless tuwing nakakita po tayo ng mga injustices, we mourn. And that is our calling. Okay? Kasi, sabi po ng Panginoon sa Kristo, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Why are they blessed? Well, dahil po, when you are mourning of the injustices, ibig lang pong sabihin, hindi ka manhid. Sa mga nangyayaring kasamaan sa mundong ito, ikaw ay nakikibahagi sa pagmumor ng Diyos, sa kalungkutan ng Diyos, sa mga injustices na nangyayari. Hindi po como ang Diyos ay nasa langit, hindi siya nakakaramdam ng mga mourning sa injustice, na hindi siya nagmumorn. Ganyan din po tayo. Kaya tayo nagmumorn. Dati wala naman tayong pakialam dyan eh. Dahil ito po'y katunayan na nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Yan po ang isa sa mga calling natin. Kaya po tayong nasa church, wag po nating laging iniisip magiging komportable tayo, lalong-lalo na when we see injustice. We should mourn. We should lament. We should pray. Because when we are doing that, we're doing our part. At ini-involve po natin ang Diyos sa nangyayaring injustices. Hindi lamang tayo magmamaktol, hindi lamang tayo magagalit, kundi maglament tayo. Ini-involve natin ang Diyos sa mga injustices. Kaya po, ibig sabihin yan, we are doing our part. So, ginagamit natin yan, pero hindi natin i-imagine na tayo ang Savior. Okay? Maaari tayong mag-pray. Maaari tayong magsalita. Maaari tayong mag-serve. Maaari tayong mag-advocate. Maaari tayong mag-pursue ng justice, pero wag po nating ini-imagine na tayo po ang Savior. O tayo ang makapagliligtas ng mga tao dahil isa lamang po ang Savior, our Lord Jesus Christ. And this is the final point of this message. Si Kristo po, He is the ultimate helpless one and the ultimate vindicated King. Ang Psalm 10 po, pansinin nyo, ultimately points
toward the gospel of our Lord Jesus Christ. Dahil kung alam po ninyo ang nangyari sa Panginoong Kristo, makikita nyo ano nangyari sa Kanya. If you're being oppressed by injustices at this time and you think that God does not understand you, no, God understands us. Because si Jesus po entered the experience of Psalm 10. Si Jesus po was rejected. Jesus was falsely accused. Si Jesus po, He was mocked. He was beaten. He was condemned by an unjust processes. And powerful people collaborated against Him, the untouchables. Nung nakapako po ang ating Panginoon Kristo dun sa krus, ano ang isa sa mga huling salita niya? My God, why have you forsaken me? Sabi po ng Panginoon. Kaya alam po ng ating Panginoon kung paano tumawag po sa Diyos pag ang Diyos parang silent. Okay? At habang ang Panginoon po ay nakapako sa krus, yung kanya pong mga kaaway, sabi nila, nagtiwala siya sa Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang magligtas sa kanila, sa Kanya. Para lang sinasabing, where is your God? Yun ang sabi nila sa Panginoong Kristo. Akala po natin nanalo na yung masasamang tao. Akala po natin yung mga powerful, untouchable po sila. Akala po natin ang Diyos silent siya when Jesus was on the cross. But Sunday came. On Sunday, Friday po namatay ang Panginoon. Sunday, dumating po ang Sunday, the resurrection of our Lord Jesus Christ. Sumagot po ang Diyos. Binuhay po niyang muli ang ating Panginoong Kristo at ang pagkabuhay pong muli ng ating Panginoon, dineclare po ng Diyos, Jesus is King. Not Caesar, not the politicians, not those who have money, not those who have influence, not those who are powerful, but Jesus is King. Okay? Ang Diyos po ang huling salita. Okay? The moment Jesus rose from the dead, lahat po ng mga dark powers were defeated. At sinabi po ng Diyos, hindi mananatili ang mga untouchables. Kaya po ang gospel, ang ebanghelyo po ng ating Panginoong Kristo changes the way we should pray. Okay? Pwede na po, dahil po sa ating Panginoong Kristo ay nabuhay na magmuli, pwede na tayong manalangin, God arise. Pinakita po na ninyo na hindi kayo silent. Kaya pwede na po tayong manalangin, Panginoon, bumangon ka. Panginoon, nakikita mo, kahit na po sinasabi ng iba na hindi po nakikita ng Diyos yung mga suffering po ng mga helpless, God sees because of the resurrection of Jesus Christ. Okay? Kahit na sinasabi ng iba na nanalo ang kasamaan, but God said, no! Jesus defeated all the dark powers on the cross. And He was resurrected. Kaya po, alam niyo, isa sa magandang gusto ko sa Beatitude, yung po sinabi ng Panginoon, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bandang huli po mga kapatid, sino ang magmamana ng lupa ng mundo natin? Hindi po yung mga untouchables. Hindi po yung mga makapangyarihan. Hindi po yung mga mayroong koneksyon. Hindi po yung mga walang accountability. Ang magmamana raw po ng lupa ay ang mga taong malalapit sa Diyos. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So, how do we respond to the untouchable who seem to win? Summarize lamang po. Ito po ang sabi ng Psalm 3. Para manalo po tayo doon sa mga untouchable, ito po. We name the lie. Okay? Tingnan po natin yung kasinungalingang kanilang ipinapalagay. Huwag po tayong padadaya sa mga nakikita natin sinasabi ng mga untouchable. Pangalawa, you turn this agony into an appeal. Manalangin tayo. Huwag po tayong pagugumon sa sakit, sama ng loob, sa kapaitan. Gawin po nating panalangin yung pong ating mga nararamdaman. Sabihin natin sa Panginoon, mali ito, Lord. Okay. Sakit nito, Lord. Ligtas mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng katarungan.
Putulin niyo ang kanilang kapangyarihan. Imprecatory prayer. Yan po, hindi weakness yan. Kundi, we are winning our battle against these injustices before the king. And then, pangatlo po, we rest in the king who sees. Okay? Sa tingin natin, yung powerful, nanalo sila. No. Sabi po, remember, the Lord is king. Okay? The Lord is king. To conclude this message, I want this to become personal. To conclude this message. Marahil po narito kayo ngayong umagang ito, meron po kayong daladalang injustice na walang nakakakita. Ngayon, kayo lang ang nakakaalam. Maring kayo po ay niloko ng ibang tao. Maring kayo po inabuso ang inyong pagtitiwala. Mari pong yung pong opportunity dapat sa inyo ay binigay sa iba dahil merong pong mga nakialam na makapangyarihan. O maaari pong, totoo ito, nakikita natin yung mga corruption. Araw-araw. At nagtataka tayo, Panginoon, bakit parang nananalo pa sila? Mga kapatid, ang Psalm 10 po is a model prayer for all of us. Okay. Hindi po sinasabi ng Psalm 10, huwag kang mag-alala, magiging okay ang lahat, bukas okay na yan. No. Sabi po ng Psalm 10, God sees, God hears, God remembers, God acts, because God reigns. Kaya wag po tayong pagugumon sa sama ng loob. Wag nating hahayaan na yung pong masamang ginagawa ng iba ay gayahin natin. No, dalhin natin sa Diyos yan at patuloy tayong gumawa ng mabuti. Tayo po ay mga anak ng Diyos na magbe-bless lang sa mundong ito. Hindi po tayo magiging sanhi ng kasamaan. Hindi natin gagayahin yung ginagawa nila. We pray, we lament, and then we do good. And then we entrust our lives, our justice to Him. Kaya dalhin po ninyo ang inyong mga luha sa Diyos, dalhin po ninyo ang inyong galit sa Diyos, dalhin po ninyo ang mga tanong nyo sa Diyos, dalhin po ninyo ang inyong frustration sa Diyos. And then you stand. Tumayo po tayo dahil ang Panginoon ang hari. Hindi po yung mga untouchable. Jesus is King forever because Jesus rose from the dead. Tayo po'y manalangin. Tayo pong lahat ay tumayo and then we pray. Kayo po, O Diyos, ang nakakaalam ng lahat na nangyayari dito sa lupa. Dahil wala pong lingid sa iyong paningin. Nasisiyasat ninyo ang bawat puso, bawat isip, ang bawat gawa ng mga tao dito sa lupa. Umiiyak po ang aming bayan, ang aming bansa. Umiiyak po ang aming mga kababayan na sinisikil at wala naman po silang talagang magagawa. Ang mga nasa kapangyarihan po, ang tingin po nila sila'y walang pananagutan. Tingin po nila sa kanilang mga sarili, mga untouchable sila. Pero kayo, O Diyos, kayo ang nakakakita ng kanilang mga ginagawa. Kayo ang nakakakita ng kanilang mga korupsyon. Kayo ang nakakakita ng kanilang mga kasinungalingan. O Diyos, walang lingid sa iyong harapan. Kayo po ang gumawa ayon sa iyong pamamaraan. Baliin po ninyo ang mga bisig at kamay ng mga untouchable, seemingly untouchable. Dahil kayo, O Diyos, ang hari. Dahil kayo ang Diyos na matuwid at makatarungan. Dahil kayo ang Diyos na mabuti, hindi po tatagal ang masamang tao sa iyong harapan. Pero minsan nagtatanong kami, bakit parang wala kang ginagawa?
Pero ang aming pananampalataya, O Diyos, ay nasa iyo. Dahil ang aming pag-asa lamang ay kayo. Kayo ang nagsabi, lahat ng mawalang magagawa, sa inyo sila pumunta. Dahil kayo ay makapangyarihan, nasa inyo ang lahat ng kapamahalaan. O Diyos, ipakita po ninyo sa mga nananamantala, sila'y tao lamang. Tatanda sila, hihina, mamamatay, iiwan ang lahat na kanilang pinagsamantalahan. Kaya, O Diyos, kung meron po sa amin ngayon, nakakaramdam ng oppression mula sa ibang tao at wala siyang magawa, sabihin mo sa kanyang, alam mo ang nangyayari. Tulungan mo siyang managhoy sa iyo. Tulungan mo siyang manalangin sa iyo. Ibigay sa iyo ang kanyang kalagayan. At dahil kayo ang Diyos na sasagot. Kayo ang Diyos na hahatol. Kayo ang Diyos na nagmamalasakit. Dahil kayo ang Diyos na mabuti. Binuhay niyong muli si Kristo, ang aming Panginoon. At siya ngayon ay nakaluklok sa iyong kanan bilang katunayan sa amin na hindi po mananaig ang masama. Na ang huling salita ay ang Diyos namin. O Diyos, salamat po. Maibibigay namin ang aming mga sarili at kalagayan sa iyo ngayon. Kayong magpalakas sa inyong mga iglesia. Kayong magpatibay sa aming mga pag-asa. Dahil kayo ang aming Diyos. Kinikilala namin ngayon, magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus. Amen.